May napakaganda pong kasabihan. Sabi, positive people also have negative thoughts, but they do not let their negative thoughts to control them. Ang ganda po, no? Kahit na ang mga pinakamasaya, pinakapositibong tao, may naiisip din na masama yan. Pero ang pagkakaiba, hindi nila hinahayaan ang kanilang mga masasamang naiisip na kinokontrol o sinasakal sila. Lahat naman po tayo, hindi po ba? Gusto natin na maging masaya ang ating buhay. Pero ano ang nagiging hadlang ng iyong masayang buhay? Yung iyong pangit at masamang pag-iisip. Napakaganda po ng tanong ni Jesus dito sa mga Pariseo na nakasaksi ng himala at milagro. Isipin nyo na po na itong taong paralitiko, pilay, hindi makatayo, nung pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan, bigla itong tumindig, bigla itong tumayo, bigla itong bumuti, bigla itong lumakas. Pero ano ang nasa saloobin, ano ang nasa isip na mga Pariseo? Sabi nila, sino ba naman ito na nakakapagpatawad ng mga kasalanan? Masama ang kanyang ginagawa, hindi tama ang kanyang ginagawa. Ang ganda na po na nangyari, hindi po ba? May milagro na silang nasaksihan, pero ang sama pa rin ng kanilang isip. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Bakit ganyan kayo mag-isip? Why do you harbor these bad and evil thoughts? At maganda din pong itanong yan, hindi po ba sa atin? Bakit ba sa dami-dami ng mga milagro at himala at pagpapala na binibigay ng Diyos sa iyo, bakit hanggang ngayon ang sama mong mag-isip? Bakit ang pangit ng iyong paningin at pananaw sa buhay? Opo, hindi natin maiiwasan yan. Dahil pumasok ang masama sa ating buhay dito sa mundo, ang demonyo, ang dyablo, siya ang bumubulong sa iyo, siyang nagpapakita, siyang nagtatanim ng mga masasamang kaisipan dyan sa iyong loob. Pero ang tanong ngayon, paano natin gagawing positibo ang ating pag-iisip? Paano natin maaalis ang ating negatibong isip? 3 bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo sa susunod na kayo ay makakapag-isip ng masama o pag pumapangit na ang iyong pananaw sa buhay. 3 things that you should do to remove your negative thinking. Unang-una po, huminto ka at magpasalamat. Tandaan niyo po ito mga kapatid. When you are thankful, it is so difficult to become negative. Pag nagpapasalamat ka, mahirap na sabayan mong galit ka. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka maiinggit. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka matatakot. Pag nagpapasalamat ka, hindi ka malulungkot. Bakit negatibo ang pag-iisip ng mga Pariseo? Kasi wala silang pasasalamat sa Diyos. Kung nagpasalamat lang sila na ang tao ay biglang gumaling, di ba hindi na sila makakaisip ng pangit at masama sa ginagawa ng ating Panginoon. Kapag nag-iisip ka ng masama, yan ang unang-unang gawin mo. Magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo na ang buhay mo gaganda. Alam niyo po, kapag nagising kayo ng ganito, bless kayo. Tandaan niyo po, ha? Pagkagising niyo ng umaga, kung meron kang kama, bless ka. Kung nagising ka, nakakakita ka pa, bless ka. Kung nagising ka, merong pagkain kahit na tinapay dyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang sasakyan, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pera kahit na kakaunting kusing, bless ka. Kung nagising ka, meron kang pamilya, meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak, meron tumutulong sa'yo, bless ka. Remember, there is always something to be thankful for every day. So fill your mind with gratitude and you will always feel positive. Amen? Pangalawa, pag nagiging negatibo na ang iyong isip, kailangan burahin mo yan. You have the power to cancel your negative thoughts. Burahin mo ang masama mong naiisip.
Mga kapatid, tandaan niyo po na hawak-hawak natin ang remote control ng ating buhay. At dyan sa iyong remote control, may delete button dyan. Pwede mo naman burahin pag ayaw mo yan, pag pangit yan, kung nakakasama sa'yo yan. Kung nga ang Diyos, kaya niyang burahin ang kasalanan ng tao, pati din po tayo kaya nating burahin yung masama na ating naiisip at yung masama na nagawa ng ibang tao sa atin. Ano po ang ating pinagdarasal sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, kamukha ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tingnan niyo po, kung papatawarin mo yung ginawang masama ng ibang tao, papatawarin ka, i-erase, buburahin, lilinisin ng Diyos yung din mga masamang ginawa mo. Ibig sabihin, magiging positibo, magiging payapa, magiging malinis muli ang buhay mo. Remember this, if you entertain bad thoughts, they will stay. Bakit hindi umaalis yung mga pangit mong naiisip? Kasi hinahayaan mo silang manatili sa iyo. Kasi ine-entertain mo sila. Kasi pinapansin mo sila. Kung hindi mo sila papansinin, sa tingin niyo po ba mananatili yan? Di ba hindi? Kamukha sa isang tao, sa isang bisita. Pag hindi mo ine-entertain, hindi mo pinapansin, ialis din yan. Lalayo yan. Hindi mananatili yan. Kaya nananatili ang mga negatibong naiisip natin kasi napakabait natin sa kanila. Kasi hinahayaan natin na manatili sila sa ating mga isip. If you do not want these negative thoughts, then see them to the exit. Then kick them out. Then remove them. You have the power to do that. Alam niyo po, nakakatanggap din naman ako ng mga negatibong comment sa Facebook, sa YouTube. Yung mga iba nga, hindi naman mababait yung sinasabi sa akin. Napakasakit po nilang manalita. Minumura pa nga ako eh. Siyempre dahil tao din po ako, nagdaramdam din, nasasaktan, naapektuhan. At kung minsan nakikita ko po ang aking sarili, pag triggered ako, pag apektado ako, mag-uumpisa po ako mag-type din. Magsusulat din po ako ng masamang comment, magre-reply ako. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Panginoon, bago ko po isend, binubura ko po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong delete button. At dahil po doon, nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking isip. Baka naman kaya hindi ka masaya at payapa. Kasi hinahayaan mo na tumakbo yung mga negatibong pag-iisip mo sa iyong damdamin. Tandaan niyo po, ano man ang ating nasasabi, nag-uumpisa sa isip. Ano man ang ating ginagawa, nag-uumpisa sa ating pananalita. Another good way to clear our mind is to always pray. Ang gawin mo, huminto ka, magdasal ka, alay mo sa Diyos, mag-meditate ka. What is meditation? Meditating is focusing on something else rather than the negative thought. When you meditate, you focus on good things, most especially on the Lord. Subukan niyo po, pag sa susunod na tulirong-tuliro na kayo, litong-lito na kayo, bigat na kayo sa inyong mga naiisip, bakit hindi niyo buksan ang Biblia? Focus on one verse. Meditate on that one verse. O kung hindi naman po, you can start to say a mantra. One verse, one word, one sentence in your prayer. Ako po, pag bigat na ako, nalulungkot ako, napapagod na ako, nangangawit na ako, nalilito ako sa buhay, madalas ang paulit-ulit na sinasabi ko po, just to clear my mind, just to give me peace, sinasabi ko po sa akin dasal, come Holy Spirit. Pag hindi po ako makatulog paggabi, pag ako'y nag-aalala na kung ano na naman nasasabihin ko sa homilya, habang ako po ay nakahiga sa kama, paulit-ulit ko sinasabi, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Effective po. Kasi pagkagising ko, may pinapaisip na ang Diyos sa akin na kailangan ko sabihin sa inyo. Subukan niyo po paulit-ulit, magdasal kayo. Kahit na ang pangalan ng Panginoon, pwede mong paulit-ulit na sabihin, malaking tulong yan to clear your mind,
to delete the negative thoughts, to give you happiness, joy, and peace. Pangatlo at kahuli-hulihan, pag meron ka ng negatibong naiisip, isipin mo, hinayaan ng Diyos yan na maisip mo para makatulong sa iyo. Believe that your negative thoughts are there to help you, to improve your life. Negative thoughts, if you use them, can help you to grow. So in the end, negative thoughts, negative experiences also, can also be positive for you. Amen? Tandaan niyo po, ang isip ng tao parang salamin. Ang nakikita mo na pangit sa iba ay talagang pangit na nangyayari sa iyong sarili. Ang mga Pariseo, hindi nila tanggap ang pagpapatawad ni Jesus. Bakit? Kasi hindi rin nila mapatawad ang kanilang sarili. May sinasalamin sila doon sa kanilang nararanasan. Kaya nga, imbis na tinitingnan natin yung mga bagay-bagay sa labas, umpisan po natin na suriin natin ano ang nangyayari sa ating loob. The next time that you have a negative thought, analyze it. Suriin mo, pag-aralan mo, ano ba ang tinuturo nito sa akin? Paano ako lalago, uunlad sa pamamagitan nito? Understand, my dear friends, that your negative thoughts can help you to grow. Kaya nga, sa susunod kong iniisip mo, pangit ko, anong tinuturo niyan? E di magpaganda ka. E di ayusin mo ang sarili mo. Sa susunod, pag iniisip mo na, wala talaga akong kwenta. E di magsipag ka. Gawin mong mahalaga ang iyong buhay. Make something up out of yourself. Turuan mo ang iyong sarili to have a skill para maging kapaki-pakinabang ka. Sa susunod na sasabihin mo na, di naman talaga ako marunong eh. E di mag-aral ka ng mabuti. Kung sasabihin mo na, wala talagang pag-asa eh. E di lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-asa natin. Ang mga negatibong karanasan ay tulong din ng Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Magandang itanong, saan ba ako dinadala ng aking mga negatibong pag-iisip? Saan ako gustong dalhin ng Diyos? Bakit niya pinapaisip ang mga negatibong bagay na ito sa akin ngayon? Bakit mahalaga ang positibong pag-iisip? Tandaan niyo po ito. With a positive mind, you become powerful. With a positive mind, you can be happy. And only with the positive mind that you can help others. Malakas ka, masaya ka, makakatulong ka sa iba kapag positibo at mabuti ang pag-iisip mo. When you have a negative mind, you will never see God's blessing in your life. Amen? Kamukha po ng ating narinig sa Ebanghelyo. Gumaling na yung 10. Sabi po ng kwento. Along the way, habang papunta daw sila do sa templo sa mga pare, lahat sila gumaling na. All of them were healed. Pero isa lang ang nakarealize. Isa lang ang nakapansin. At nung nakita niya na gumaling siya, naglulukso siya sa tuwa. Bumalik siya kay Jesus, siya'y nagpasalamat. At tanong ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit isa lang yung bumalik? Nasaan yung siya? Ano yung problema? Bakit hindi sila bumalik? Kasi gumaling nga sila, hindi nila napansin na sila'y pinagaling ng Diyos. Amen? They did not see that they were already been blessed, helped by God. At yan yung nagiging sagabal ng ating pasasalamat. When you cannot see that God has helped you, when you cannot see that God has blessed you, at paano mo makikita ang tulong ng Diyos? Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanya, your faith has saved you. Pag may pananampalataya ka, makikita mo, tinutulungan ka ng Diyos. Pag may pananampalataya ka, magiging maliwanag ang iyong isip at kalooban. Pag may pananampalataya ka, makikita mo,
na binigyan ka na ng grasya at bendisyon ng Diyos. Para malabanan natin ang negatibong pag-iisip, pagdasal natin magkaroon sana tayo ng malalim na pananampalataya. Amen? Kamukha lang po nung last fiesta dito sa parokya. Habang paalis na po mga tao gabi na, meron pong dalawa mag-asawa, humabol, hinahanap po ako. Ang layo pa po ng pinanggalingan nila sa Antipolo. Kahit na gabing-gabi po, pinuntahan ako bakit magpapa-pray over. Dahil po itong misis, may sakit. Ano pong sakit? 3rd stage cancer. So pinagdasal ko po siya, inanoint ko po. Umiiyak itong misis, pati itong mister. Ramdam ko po, kita ko po, gaano kahirap itong kanilang pinagdadaanan. Cancer. Pero sabi ko po sa kanila, lalong-lalo na dito sa may sakit, magtiwala po kayo at ngayon pa lang magpasalamat na kayo sa Diyos na pinapagaling na kayo ng Panginoon. At bago po kami magkahiwalay, may inaabot po sa akin na envelope, pera, donation. Sabi ko, hindi po. Sa inyo po yan. Gamitin nyo po sa hospital. Alam ko po marami kayong gastos. Pambili nyo na lang po ng gamot. Mas kailangan nyo po yan. Alam niyo po, na-touch ako doon sa sinabi ng mag-asawa. Kasi sabi nila, Father, ito po, galing din po sa Diyos. At hindi naman po kami pinapabayaan ng Diyos. Nakakabilib po, no? Nakakamangha, na kung sino pa yung mga nahihirapan, sino pa yung may malalim na pagsubok o suliranin, problema, sila pa yung may malalim na pananampalataya. Kaya pa nilang magpasalamat, magpuri, sa Diyos. Kaya nga, totoo, anong makakatulong sa iyo? Yung iyong pananampalataya. Remember this, my dear friends. The more that you thank God, the more that God will bless you. The more that you are grateful to God, the more that God will make you great. Amen? Subukan niyo man po. Araw-araw magpasalamat ka sa Diyos. At makikita mo araw-araw ang dating ng grasya at bendisyon ng Diyos. Palagi pupunuin ka, aapaw, sobra-sobra. Magulo ba ang iyong isip ngayon? Patong-patong ba ang iyong problema? Nagtatanong ka ba sa Diyos, anong dapat mong gawin? Anong magandang gawin nga? Pag sobrang gulo na ng ating isip, pag hindi na natin alam kung ano ang tamang gagawin natin. Kapag magulo ang iyong isip, tandaan mo ang camera. Dahil ang camera, may maituturo siya sa iyo kung paano mo aayusin, itutuwid ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip. 4 na aral mula sa camera. Una, just like a camera, learn to focus on what is important. Bigyan mo ng pansin, ng tuon, tignan mo, bigyan mo ng oras, yung tunay na mahalaga. Kaya nagiging magulo ang iyong isip, kaya nagiging magulo ang iyong damdamin, dahil pinagsasabay-sabay mong tinitignan, hinaharapan, sinasagot yung iyong mga problema. Isa-isa lang. At tignan mo, ano ba yung tunay na mahalaga. And I tell you, you will have peace in your mind and in your heart. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Huwag tayong makamukha ng mga Pariseo na binibigyan ng pansin yung mga maliliit na bagay, pero nakakalimutan yung tunay na mahalaga. Baka naman binibigyan mo ng pansin yung iyong galit. Baka mahalaga pa rin naman sa iyo yung iyong pag-aalala. Ano ba talaga yung tunay na mahalaga? Yan yung bigyan mo ng oras. Isa-isa lang. At makikita mo, maitutuwid mo yung iyong pag-iisip. But secondly, just like a camera, capture only what is good. Capture only what is beautiful. Yung kunin mo lang yung mabuti, yung maganda. Bakit nagiging magulo yung iyong isip at damdamin? Kasi pati yung hindi na mabuti, hindi na maganda, pinapasok mo sa isip mo at sa puso mo. At anong nagiging epekto nito? Di ba? Pag sobrang dami na, patong-patong, na hindi naman talaga tunay na mahalaga at maganda, ano yon? Di po ba basura? Napupuno ka ng basura
Because you capture and get what is not important and what is ugly and not good. Kahit naman ng ating Panginoon, hindi po ba sinasabi niya sa atin, makinig ka sa mga Pariseo. Kahit na hindi nila ginagawa yung kanilang tinuturo, may mabuti pa rin silang sinasabi. Ibig sabihin, take only what is good. And when you capture what is good, you will feel good. Amen? Pag ang kinuha mo, binigyan mo ng pansin, mabuti, magiging mabuti din ang karanasan mo. Pangatlo, like a camera, learn to develop in the dark. Di po ba, para makita mo yung mga larawan, saan po piniprint yan? Doon sa tinatawag nilang dark room, doon sa madilim. Tingnan niyo po yun, ang ganda ng arat, na kahit na ang kadiliman ng buhay, may naitutulong sa atin. Oo, maganda yung liwanag, pero yung sobrang liwanag, hindi rin po nakakatulong sa atin. Di po ba? Pag in-expose mo yung film sa liwanag, anong mangyayari? Masisira yung picture, yung larawan. At nakakasira din ang sobrang liwanag sa atin. Yung sobrang saya, tingnan niyo po yung mga bata. Dahil nasanay, puro bakasyon. Ang hirap-hirap na. Ngayon, na pinapasok mo sila sa eskwela, hindi po ba? Sobrang tuwa, anong nangyayari sa tao? Tinatamad na. Konting sakit, konting hirap, konting bigat, nagrereklamo na. Mabuti at maganda din na nagkakaroon ng kadiliman o problema sa ating buhay. Because remember, it is only in the dark that a plant grows. Sa kadiliman, sa hindi natin nakikita, dito umuusbong, dito lumalaki, dito lumalago ang isang halaman. At ganyan din po sa atin. Kung dumadaan ka ngayon sa kadiliman, remain in that darkness. Embrace your problem. Why? Because God gave you that darkness to grow, to develop, to become strong, para maging mas mabuti ang iyong pagkatao. Pang-apat at kahuli-hulihan, kung hindi mo nakuha yung gusto mo, always take another shot. Kamukha po sa camera. Di ba lahat naman, pag kumukuha tayo ng larawan, pag kumukuha tayo ng picture, minsan blurred, minsan tabingi, minsan hindi nakasmile. Ano sasabihin mo? Oo, isa pa. At ganyan din po sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kahit na nasasaktan ka ngayon, kahit na sabihin mo sa akin, Father, bigo ako. Father, sunod-sunod yung mga problema, yung mga sakit, pagsubok sa buhay. Father, wala pa akong tagumpay sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kung buhay ka pa, anong ibig sabihin? Binibigyan ka pa ng isang pagkakataon ng Diyos. Take another shot. Sumubok ka ulit. Magtrabaho ka, magpasensya ka, lumaban ka, magmahal ka, manalangin ka, hanggang makuha mo yung hinahanap mo. Hanggang maranasan mo yung ikatutuwa mo, hanggang makamtan mo yung pangarap mo. Remember that. Habang humihinga ka, habang buhay ka, pwede pa. Kailan hindi na pwede? Pag nakapikit ka na, pag 6 feet under the ground ka na, yung na, dun pa lang, na-finish ka. Pero habang ngayon, na nagagalaw mo ang kamay at paa mo, hanggang ngayon, nabubuksan mo pa ang mata mo, hanggang ngayon, humihinga ka pa. It means, you can try again. Take another shot. Subukan mo hanggang makuha mo yung inaasam mo. Kaya naguguluhan ka kasi sinasabi mo sa iyong sarili, wala na, finish na. Hindi pa. Yan yung mabuting balita. Habang humihinga ka, meron pa. Subukan mo. Gawin mo. Maniwala ka dahil naniniwala ang Diyos sa iyo.